Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Salamat po sa dumadagdag subscriber, maski pa isa-isa. May nag-subscribe pa, walang problema. Kung ayaw nyo dito, di wag. Yan lang yun, diba? Kung gusto nyo, di magkakasama tayo. Yan lang yung mga friend. Ay, salamat po sa mga bumati sa birthday ko, no? Tsaka ako dun sa tumulong, oo. Alam niyo na kung sino kayo mga friend, no? Hanggang ngayon may bumabati pa, salamat to talaga. Pakinggan natin ito si Baste. Kung minsan ito si Baste, mga friend. May tama rin talaga ito eh. Dapat sundin mo to PBBM dahil talaga ito. 22 hours ago. At meron itong 13,827 Sa bilyonaryo po to. Pakinggan natin. Palabas lang daw ang banta ni PBBM na wala siyang sasantuhin sa investigasyon sa palpak ng flood control projects. Nakita mo yan. Palabas lang daw. Sabi nitong isang anak ni Duterte napakatino. Oo. Tingin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matatakpan lang ito ng bagong issue at mauuwi sa areglo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Wala yan? Wala talaga yan? Puro lang naman press release talaga tong administrasyon na to ever since. Wala yan. PR stunt kung tawagin ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang ongoing investigation ng administrasyon. Tignan mo PBBM mo. Hinihiya ka nito, sa totoo lang. Oo. Itong Duterte, Pinagmumura ka na ano ka pa, ngayon hinihiya ka na naman. Lahat sila. Winawalang niya yung administrasyon mo, no? Sundin mo si Baste. Tama yung payo niya sa'yo, His Excellency. Pakinggan natin. Sa maanumalyang flood control projects. Contractor na yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang sasantuhin sa mga opisyal at kontraktor na mapapatunay. Narinig ko na rin yung walang sasantuhin na yun eh. Hanggang ngayon, wala pa rin na ipapakulong yata yung walang sasantuhin eh. Nung nakaraso na, ganyan din yata yung sara lahat ang Pogo. Tuloy pa rin di ba? Yung mga online game, yun pa rin ang pag-uusapan dito ng mga senatong, oo. Sa Kongreso, tuloy. Naurakot ng budget. Diba? Pero ayon kay Baste, tila nasa isang circle of oligarchs lang naman daw ang maingay ngayon at mukhang malabong maparusahan ang mga ito. Hindi yan. Hindi yan abulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Kasuhan mo na, Bongbong, PBBM, kasuhan mo na. Alam mo naman ako sino ba't di mo pa kasuhan pa? Sundin mo si Baste, tama ang sinasabi niya. Unahin mo na si Bongo, tsaka itong si yung nakakuha ng 51 billion. Dahil hanggang ngayon, dapat ang imbestigahan, kung mo sinasabi na ni Baste, unahin mo na rin yung Davao. Kung bakit sa laki-laki na nalunod na sa pera nung panahon ng tatay niya, itong magkakapatid na to, ang Davao binabaha pa rin. Sundin mo si Baste. Sundin mo Baste. Takutin mo, tapos i-negotiate mo. The president only wants to bring people to the negotiating table. Yun pala Gusto mo raw, takutin mo, tapos i-negotiate mo, di areglo. Tuloy mo, Baste. Ito lang daw ang nakikitang rason ni Baste kung bakit pinapahaba umano ang investigasyon. Kung accountability daw ang layunin ni PBBM, matagal na raw sana itong naglabas ng pangalan. Mainit man ang usaping ito sa ngayon, mawawala rin daw ito paglitaw ng panibagong issue. At isa lang daw ang ibig sabihin nito, ang banta ng administrasyon na uwi sa areglo. May komento rin si Baste sa website na sumbongsapangulo.ph. In the same media conference then, Sir Harves, Mayor, he also presented the new website. The president. Yes, the president also presented the Sumbong sa Pangulo na website, Mayor, in which they will be listing all the flood control projects in the Website. Kasuhan mo na, diretso. Website ka mo. Minura ka pa. Website, kasuhan mo na diretso. Sundin mo, His Excellency, itong si Baste, tama ang sinasabi nito.
Daming drama. Oo. Presidente naman daw si Marcos, kaya kung talagang may hawak itong ebidensya, ano para ang hinihintay ng Pangulo? Pinuna rin ni Mayor Baste ang pahayag ni Majority Floor Leader Sandro Marcos kung saan sumasang-ayon siyang hindi kamara ang mismong mag-imbestiga sa mga sangkot na kongresista. Nangangahulugan daw na wala ring tiwala ang presidential son sa mismong bakuran ng House of Representatives. Para sa agenda, Ivy Reyes, Oh, kita mo? Si Duterte lang talaga ang magaling. Oh. Kita mo si Duterte nung panahon ng yung malalala, di ba? Na gusto sa impyerno mapunta. Oh. Pag binangga mo, kulong ka, tingnan mo nangyari kay Laila de Lima. Oh, di ba? Ganun, kasuhan mo, diretso. Ah? Eh bakit ba kasi sundin mo yung sinasabi itong napakatalinong anak nitong si Alimaw? Oo. Kasuhan mo diretso, marami pa raw drama. Nagmura pa. Di ba? Oo. Eh, presidente ka, kung may alam ka, kasuhan mo na. Tama siya eh. Hindi yan puro mananagot, may gugulong yung ulo. Doon ba sa bumagsak na tulay, dito sa Isabela, meron na bang nagkumulong na ulo? Oh. Wala rin eh. Oh. Panginoon. Wala talaga. Kaya oh. Pag ganyan, wala. Ha? Wala talaga. So ito, bata ni Kalat ni. Sabi ng House of Representatives, kung sakaling hindi matuloy ang impeachment ni VP at kumatig ang Korte Suprema kay VP, ay mag-file daw sila ulit after 1 year. Pwede naman ayon sa batas. Ang problema magtatagumpay kaya ulit. Ngayon pa nga lang na, hawak na nila ang gobyerno di nga nagtatagumpay. Mag-second time around pa kaya? Kung i-fast forward natin ang 2026, 2 taon na lang mag-presidential election na naman. Sa tingin nyo makakakuha kayo ng suporta dyan? Aminin nyo man o sa hindi, malakas talagang kandidato si VP sa pagkapangulo. Dahil mahal ng tao ang mga Duterte kahit sinisiraan nyo. Alam nyo bang bawat pagkakataon na nakikita namin ang mga mukha nyo sa balita, Gago rin itong vlogger na to, sinisiraan. Puta ka na, meron ba sisirain dyan? Nakakulong na nga yung ama niya sa daig, crime against humanity. Tapos si Sara Duterte, tad ng kaso. Ano sisirain yan? Dati siraan ng mga yan. Baka pagsalita lang sila, yung kapren. Kapag nyo. Bakit konti ang ito, nakaganon 1,800 lang. Oh. Pero talagang, at maski paano, may nakakapanood itong abnormal, naniniwala dito. Oh. bubuwisit kami. Real talk yan kapag nalabas mukha nyo sa balita. Nabubuwisit ang mga tao. Katunayan yan na hindi nyo kaya si VP ang rating niya. Yan ang numerong hindi matatanggi. Kahit nga manipulado na ang survey, mataas pa rin. Tama naman, pwede kayong mag-file ulit ng impeachment. Ang tanong, magtatagumpay kaya ang impeachment laban sa isang opisyal na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino? Well, think again. Sabi ng House of Representatives, Si Atty. Claire. Oh. Kaya mga kumakalat na puro mga kabaliwan, mga preno. His Excellency, eto ho nangyayari sa Senado ngayon. I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karning baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito Puta, karning baka at hindi talaga si Rapi, oh. kinakatay, chinachap-chap, Kinakatay, at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng, say, 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagngalan, Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na
nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya. Okay din yung pangalan na itong sinasabi ni Rapi Tulfo, Pakanan ah. Ah. Pero ang tira niya, pakaliwa ah. Tuloy mo, Rapi. 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay ibibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga Tama na yan. Yan ho, pinag-uusapan nila dyan. Yung mga magnanakaw. Ah, yan ho, pinag-uusapan itong mga senador na to. Pero dapat subalit si Sara Duterte na dapat nilang inaasikaso yung impeachment trial, gusto nila i-dismiss. Ina nyo. Tapos ngayon, pinag-uusapan ninyo, nakaw. Tangina. Ano ba ginawa ni Sara Duterte? Na ayaw ninyong mga nakaw na dapat na mabunyag. Pinipigil nyo. Ngayon, ayan na naman kayo. Kongreso, kung ano yung pinag-uusapan, alam nyo, pag nakikita ko to mga pre, totoo. Gusto kong bumalik yung martial law ni Ferdinand Marcos. Tangin naman, tangin mo lahat ito. Anong naitutulong na itong mga to? Ganyan lang sila. Away-away sila, debate sila. Tangin na. Sa Senado, mantakin mo kadebate ni Kimo, Kiko Pangilinan. Ha? Kahapon naman, nagdidebate itong si Joel Islord at saka si Tito Soto. Ang gusto mangyari ni Joel Islord, puro Duterte ang malagay sa commission of appointment. Tanginag dyan. Puta, puro siraulo na talaga mga pre. No, wala na. Tanginang yan. Ang tagal ng balitaktakan. Oo. Talagang ayaw bumigay itong Joel Islord maski na napakaganda ng argumento ni Tito Soto. Maiiling ka na lang eh. Utangin na. Oo. Sa halip na asikasuhin muna yung Sara Duterte para ma-impeach na, humingi ng call a friend doon sa Korte Suprema at ayun na ngayon. Yan na nangyari. Yung Sara Duterte, walang ginawa kundi maglibot sa iba-ibang bansa at magsisigaw na walang kwenta itong nangyayari sa Pilipinas. Tangina. Dapat itong galaw nito, mag-resign na itong siraulo na ito sa totoo lang. Dahil wala naman siyang ginagawa kundi balahurain yung gobyerno ni Marcos, di ba? O yan, silang magkakapatid. Di ba tayo pa nila mag-resign? Tanginan ninyo, sumisweldo pa rin kayo sa gobyerno. Nakakapal talaga ng mga mukha na itong mga Duterte, mga boss. Di ba? Putang ina. Wala silang ginawa kundi sirain yung administrasyon. Putang ina, kumukuha naman sila ng sweldo. Tinaas pa nga yung nung nakaraan, di ba, 700 million lang yata yung budget itong OBP. Ngayon, ginawa na yata mahigit 900 million na naman eh. Dinagdagan pa. Puta, anong klase itong ito si... Wala ako talaga. Ang ganda nung mga friend. Napanood niyo po ba? Christian Esguerra saka si Heidi Mendoza. Yun na sayang, Heidi Mendoza. Sa galaw ni Heidi Mendoza, yung usap nila mo, nabanggit yung sana na topic ko nabanggit ni Heidi Mendoza. Baka bago makapagsampay ka ng kaso, itong administrasyon nito, tapos na eleksyon. Inang yun.
Ewan, kinana. Hindi ate alam kung hanggang saan itong ha? Talagang ICC lang talaga mga friend. Kung hindi nasa likop yung halimaw sa ICC, ay putang ina. Pinagagagulan yung Kongreso sa Senado nitong si Duterte, ha? Umamato pa ng mic doon sa kay Trillanes, di ba? Si Trillanes ngayon ang nawaran to pares. Tangin yan. Ano yan? Tangin ano. Ang kakapal na isinampan ni Trillanes kay Mans Carpio tsaka kay Pulong Duterte. Tayo na. Hanggang ngayon, wala. Siya pa na warrant of arrest. Anong klase itong ano na to? Ay nako. His Excellency. Ha? Pag nakabalik sa pwesto yan. Tapos. Ha? Talagang tatapusin kayo niyan. Hindi pa nga nakakapwesto na spare tire pa lang. Saan ka nakakita spare tire? Putang ina, meron siyang assassin. Papapatay siya. Putang ina yan. Anong klase yan? Anong klaseng putang ina? Si BP Lenny, walang ganito. Oo, wala. Grabe to. Amy Marcos, kalaban pala ngayon nito si Mahal Luka-Luka, napanood niyo siguro. Ito, singit natin itong si Nadia Montenegro. 20 hours ago to, may 22,716 views. Pakinggan natin. Ano yung investigasyon ng alegasyon na mayroong gumamit na marijuana sa Senado? Pinalagaan ni Montenegro ang anyay malisyosong pagkalat ng incident report ng Office of the Senate Sergeant at Arms at iginiit na wala siyang kasalanan. Saksi, si Mav Gonzales. Alam ka namang aaminin niya. Tagin-tagin. Lahat ng mga naakusahan, walang kasalanan. Ay, na naman, At saka ano kaya, ano yung anong trabaho nitong political affair officer? Ano yan? Kaano kaya sweldo niyan? Nag-resign na si Nadia Montenegro bilang political officer ni Senador Robin Padilla isang araw bago ang deadline para magpaliwanag siya sa investigasyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA sa kung gumamit ba siya ng marijuana sa Senado. Pero pumalag siya sa anyay malisyosong pagkalat online ng incident report ng OSAA, kaya anya siya hinatulan ng publiko kahit walang due process. Pinangalanan kasi siya sa OSAA incident report. Bago nito, kumalat muna sa isang online article ang paggamit umano ng isang Senate staff ng marijuana sa banyo ng Senado pero walang pinangalanan. Naghain ng paliwanag si Montenegro at itinangging siya ang pinatutungkulan sa article. Walaan niyang insidente na may natural tatanggi. ng OSAA na pumunta sa opisina nila na nagtanong sa kanya ukol sa amoy ng marijuana galing sa banyo. Wala ring aniyang incident report ukol dito na isinumite ang OSAA personnel. Napakasakit aniya na dinungisan at sinira ang kanyang reputasyon ng isang istoryang ayon sa kanya ay hindi naman totoo. Bagaman nag-resign, hindi aniya ito pag-amin ng kasalanan. Lahat ng nakusahan, si Sara Duterte nga, tangina naglululuwa na yung mata, pinagbumura na yung mausap na assassin Wala raw ganun diba? Puta, wala na lahat ngayon. Tangina, Si Atong nga, putang ina, tinuturo siyang mastermind, hindi ka ako. Siya ang mastermind. Tangina yan. Ano na? His Excellency, ano ba? Hindi pwede puro head with rolls. Asan ang head? Tuloy natin ito. Pagpapakita lang anya ito ng respeto sa Senado at sa opisina ni Senador Padilla para hindi na lumaki pa ang issue at makapag-focus ang Senado sa mahalagang trabaho nito. Tinanggap na ni Padilla ang kanyang pagbibitiw.
Hiniling na ni Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Cheese Escudero ang random drug testing sa mga opisyal at empleyado ng Senado. Sabi ni Escudero, may ganitong intensyon na at Hindi papayag, baka hindi papayag si Escudero. Nasabihin ng Senado, hindi Supreme Court. Dapat mauna si Presidente magpa-air follicle saka kami susunod. Putangin ng yan, oo. Ano ba yan? ikasunduan sa East Avenue Medical Center ukol dito. Dagdag niya, ginawa na rin ito noong 2018 hanggang 2020 pero may naghain ng administrative at iba pang kaso dahil panghihibasok umano sa karapatan ng ilang empleyado. Ngayon, isinasapinal na ang bagong polisiya sa mandatory random drug testing. May mga voluntaryo na rin nagpa-drug test o magpapa-drug test. Pag wala naman kayong tinatago, bakit matatakot? In-encourage ko po ang lahat ng mga senador. Tsaka yung presidente, mukhang doon ang tungo tangina mo. At kanila mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda na may nagdudurog dito sa ating Senado. No ifs, no buts. Kahit na sino pa yung pag nag-positive, tanggal. Panukala naman ni Senador Padilla, obligahin lahat ng inihalal at inappoint sa gobyerno Tayo na Ricky mo, hindi kaya na to si Montenegro para mapunta yung usapan do sa hair follicle test na naman, ha? Magpa-drug test. Sa ilalim ng panukala, sasailalim sa hair follicle at urine drug testing lahat ng opisyal ng gobyerno, mapalokal o nasyonal, kabilang ang mga GOCC. Kung magpositibo sila, pwede silang matanggal sa pwesto o di kaya naman ay masuspinde alinsunod sa umiiral na batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Mac. Unahin dapat ang Davao. Kasi noon pa, 37 yata empleyado ng munisipyo ng Davao Positive Ay nako, His Excellency, sundin mo si Pulong. Si Pulong. Ito si Baste. Oo. Tama ang kanyang sinasabi. Puro drama ka lang daw. Kasuhan mo na. Presidente ka Magkulab na tayo. Talaga so. Ulo. Ako rin, mga friends, sa tansya ko. Paano anong korupsyon? Yun nga, si Sara Duterte, ang liwaliwanag na korupsyon wala nangyayari, iisa pa lang yan. Ha? Paano pa yan? Isang tambak na kontratista yan, kontraktor na yan. Paano mo kakasuhan yan? Kasuhan mo, lalaban sa korte yan. Gaano kahaba abutin yan? Tama, ang sabi ni sayang yung Heidi Mendoza, putres dapat yung naging senator Oo. Malinis ang intensyon nun talagang para sa mamayang Pilipino. Pero naka 8 milyon pa. Sana manalo na po susunod yun. Marami pang nananalo. Puta yan. Sila Jover is Lord. Ano ba yan? Marculeta. Ano ba yan? Anong Senado yan? Sa totoo lang mga friend. Sa lahat ng Senadong nakita ko, ito ang pinaka grabe. Kumbaga sa putang ina sa sakit Cancer, stage 5. Jojo, Gestro, shout out. Blessed happy birthday po. Iloilo City watching. Oy, salamat. Silent viewer mo po, Karox. God bless you po. God bless, Jojo. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Belated happy birthday po pala. Oy, sa tingin ko po, ay wala din mangyayari dyan sa investigasyon ng gobyerno sa mga kontraktor ng flood control. Kasi kasama din yung head at mga engineer ng DPWH sa anomalya na yan. Tapos blacklisted yung kontratista. Magtatayo na lang ng panibagong kumpanya yan. Yung mga yan. At presto, tuloy na naman ang ligaya at kurakot nila. Galing talaga ni David. Jojo ulit Karox, anak ni dating Mayor Treñas, ang bagong mayor po. Magkalaban sila ng Vice Mayor Baronda, kapatid ng Congresswoman Baronda, Lone District ng Iloilo City. Jojo ulit Yes, Karox, malaki ang Iloilo City. City proper, Jarod District, La Paz District, Mandurriao District, Molo District, Villa Arevalo District. Saan si
Saan si Franklin Drilon? Iloilo yun, di ba? Elizabeth Iscari. Ay, sinasabi kong bansa, ano, mga friend. Kung hindi mo rin lang kaya itong ano to, mas mabuti pa, mag-ano lang tayo eh, mag-alagwam. Ba yung Guam dati, parang ano yun, pero nung napailalim sa batas yata ng Amerika yun eh. Gumanda naman, maganda, parang gumanda ang buhay sa Guam, ayun ang balita ko ha. Oo. Mula nung parang napailalim sa Amerika. Oo ha. Oo, mali ako, pero alam ko, tama ako eh. Elizabeth Iscari, good evening Sir Rox. Sana mapanagot ang mga taong involved dyan sa flood control project na yan. Pati yung mga kontratistang kasabot dyan. Kawawang Pinoy. Basta kapag may kaibigang politiko, 100% may kickback ang mga yan. At ang mamayan ang apektado nito kasi nga, ang ginamit ng mga ito below standard. Kaya ayan, baha, katakot-takot, at mga daan at tulay na ilang taon lang sira agad para naman makakickback uli. Ang galing ng modus nila, Xerox. Totoo yan, Elizabeth. Kaya nga, putang ina, sabi ko sa'yo, wala akong niniwala dyan. Mga magsisilbi, putang ina. Nako. Excellency, sundin mo si Baste, paulit-ulit. Kasuhan mo. Unahin mo yung Davao. Maraming anomalya dun sa Davao. Yun ang kalkalin mo ng kalkalin. Yun ang bumibira sa'yo ng bumibira. Ano ba? Pinapapatay ka pa. Puta, ano ba? Librado Ludovico, blessed Monday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Kayong mga nagpasasa sa salapi ng bayan, mga tinamaan kayo ng lintik, karamahinawa kayo, kagaya mo, Grace Chingsay. Darating din ang oras mo. Hay, nako, talagang only in the Philippines. Lord, save the Philippines. Totoo yan, friend. Michelle, Edwin, Mike, salamat ulit my friend. Elizabeth Iscari ulit Ang hirap lang sa mga nakakasuhan dyan, bihirang nahatulan at nakukulong. Totoo yan. Paano nahatulan? Si Jinggoy nga, di ba? Yan senator pa. Si Rimulya. Di ba? Kaya dapat, kamay na bakal ang dapat parusa dyan kasi grabe ang mga pandarambong ng mga kontraktor dyan na siyempre may kasabwat na politiko dyan na kung sino ang nag-rekomenda dyan, di ba Sir Rox, isaman sila sa kaso. Ay naku, kaya nga kaso nga pukuha ng mga sinasabing di kampana na abogado yung mga hype na yan. Madami nang nanakaw patatagal yan may malas pa maging Sara Duterte labas niyan. Unconstitutional. Tangirang yan. PJ, shout out. Hanggang ngayon ba may naniniwala pa sa gobyernong Marcos? Duterte ang namamayagpag kung murahin at babuyin ang kan Marcos. Maging si Amy baboy tingin kay BBM. Gabinete niya hindi kontrolado. Siya presidente, oo, pero sa Duterte ang kanilang simpansya habang Marcos at Duterte ang kumukumpas, walang aasahan katahimikan. Samahan pa ng mga Pilipinong mga Marcos at Duterte, sila ang dinadakila kung sina Hontiveros at Trillanes ang namamahala ng bansa. Doon tayo magkakaroon ng pagbabago. Butante ang dapat makonsensya. Katoliko sa demonyo kumikilala at binoboto. Kaya nga sila walang takot sa mga diablo dahil leader niya ay demonyo. Ang dami nito si FPJ. Anong ahensya ng gobyerno ang hindi nila kasabwat? Puro imbestiga, wala rin mapanagot. Mainit ulo. FPJ ulit, political dynasty at sindikato. Sila ang salot sa lipunan. Magkano na ang pera ang kanang Marcos at Duterte? Kaya nga, mga full litiko, todo sip-sip sa padrino nila. Totoo yan, FPJ. Jokeano, shoutout. Karox, palagay ko, kwento na lang yan. Wala pang iimbestigahan. Dapat sa mga yan, bitayin. Dapat sa mga hayop na yan, lagyan ng bato. Tapos, ilubog sa baha. Parang yung mga sabungero.
ina nyo. Ang dami yung pinapatay dahil sa hayupan yun eh. Elizabeth Iscarrio. Yung mga senador ngayon, na senador ni Duterte, ang kakapal ng mga mukha ng mga yan, nagsiyaman ang buong angkan, pati siguro ang kapu-apuhan, di na mauubos pera ng mga yan. Totoo yan, Elizabeth, lalo na yung si Bongo, wow, ganid sila sa pera. At pati ito si Bato, grabe. Siguro mga tagong yaman yan, si Robin din. O, diba? Lahat na nakadikit dyan. Kahit di na yan mag-artista, stable lang at mag-arbo ang buhay niyan. Nang dahil sa pagdikit niyan sa kanyang puon. At ito naman si Babali ng Aimee na sobrang sipsip sa mga Duterte at ipinagpalit niya ang kanyang pagkamarcos sa isang mas demonyo at pinakabastos na pangulo sa buong mundo. Manyakis na, wala pang respeto sa ating Panginoon. Totoo yan, Elizabeth. Walang kaparis yan. Utang na si Digong, wala. Kaya nga natatawa ako eh. Putang na. Ang galing ni Atty. Claire, akalain mo, naiboto mo yung Atty. Claire. Ako talagang, pagkakita ko pala sa pagmumukha niyang hype na yan, ako puta, demonyo to. Tama ako. Natatawa lang ako sa totoo lang mga friend. Pag nanonood ako ng debate sa Senado, sa Kongreso, putang ina, mga nakapag-aral to. Putang ina, Escudero, di ba? UP. Nakapag-aral, Harry Roque, nakapag-aral. Puta na. Sinusuportahan nila, mali. Ina nyo. PG, oh. Ang magagawa na lang po ng tao ngayon, antayin ng 2028 kapag Marcos at Duterte pa rin, huwag nang umasa. Maging ang himala ay imposible na. Totoo yan. Ang ikabubuti at ikasasama ng bayan ay nasa utak ng kamay ng leader. Katulad ng Singapore, pinapahalagaan ang kanilang mga mayan. Dito, ginagawang alipin at pinapatay. Tama ka yan PJ. Ay, nako. PJ ulit oh. Daming balita, kabi-kabila. Isang matibay na utos lang yan ng presidente. Tapos yan, grupo nila Cheese, puro ngak-ngak si BBM, parang hindi presidente. Damputin at ikulong lahat ang mga may sala. Yun nga eh. Dicen, shout out. Happy birthday, Sir Rock. Salamat, Dicen. Rolando Edralin, shout out. Bakit pa natahimik lang ang DILG sa usapin ng flood control project? Ito. Di ba ang DILG ang may oversight function at siya ang may general supervision at monitoring sa lahat ng national at local government project and programs. Yan ang malaking katanungan ko. Imposibleng di nila alam yan dahil siguradong may hawak silang master list ng mga project and programs sa lahat ng barangays sa buong Pilipinas. Pati mga pondo alam nila yan. Pakitanong lang sa DILG, bossing, bakit tahimik lang sila? DILG, rimula yata yan. Ay, Ben Garcia, shout out. Wala po. Walang mapapanagot dyan. Pera-pera lang yan. Birds of the same feather, flocks together. Takipan yan. Pustahan tayo. Walang makukulong dyan. Hindi naman ako sa ipupusta, Ben Garcia. Dahil yun din ang nasa isip ko. Ha? Ramon Valencia, shout out. Happy birthday, bossing. Wish you all the best and good health always in your family. Salamat, Ramon. Saya ko talaga. Oh. Bukod sa mga bumate, meron pa talagang nagpadala, panghanda daw. Oh. Hindi ko naman hinanda dahil pandagdag ko na sa gastusin. Ang hirap ng buhay. Salamat talaga. Ramon Valencia ulit. Oh. Bossing, matindi itong si Malasakit, Bong Sandok, pati pamilya ng malakupit dapat sa mga korap na sinatong ay mga kaalyado ni kontratista ay parusahan ni PBBM. Ewan ko, puro gugulong ang ulo, wala. Doon nga sa tulay, wala na, tapos na yun, gano'n na lang yun. Puro kayo umpisa eh. Imbestiga, putang na. Yun lang kay Sara Duterte, putang na. Kung kailan malapit na matapos, sasalang na si La Chica, saka si Nolasco, biglang, awat, puta, doon ako kinabahan ka. Puta, yun na nga, mukhang doon na nga pupunta, walang mangyayari.
Talagang taong bayan dapat gumalaw na. Lalamunin ng buo ng mga putang inong yan ang buong Pilipinas. Tignan mo. Oh. Elida Aquino, Kuya, happy birthday. Sana magkaroon ka pa ng maraming blessings at health ka always in your family. Oh. Salamat, Erlinda. S. Makise, shout out. Happy birthday po, Sir Rox. God bless you always and have a long life to share with your loved ones. Mabuhay ka po, Sir Rox. Salamat, S. Makise. Mundo Cheng, shout out. Pare, happy birthday. Nga pala, hindi pag nakauwi ako, pupuntahan kita dyan. Sabihin mo lang, friend. Magkita tayo sa Manila kung gusto mo. Gusto dito mabait, shout out. Mundo Cheng ulit. Pre, para ka namang bago ng bago sa Pinas. Meron na bang natapos o nakasuhan pagka mga taong gobyerno? Wala, para lang bang telenovela lang ang pagkatapos ng isa, matatabunan na naman ng isa at isa, tapos may susulpot na naman na isa. Totoo yan, mundo. Ang gagaling talaga nandito. Sasabi ko, di balik konti tayo, puta na, basta walang tanga rito. Mundo ulit. Noong pag naupo si Rimulya, sabi niya, alam ko kung saan nagtatago si Bantag. Hanggang noon lang, natabunan na anak niya ng nakalabas pa nga. Tapos eto na naman si Atong Ang. Masigasig siya, pero dapat ikulong na. Bakit nakakalaya pa na may isang kaso? Tapos eto na naman si Cheese, 142 billion at hindi pa tapos, meron pang 30 million si Villanueva donasyon kuno. Pati impeachment ni Sara, lumabo na, natabunan na ng mga kontraktor, ng mga sasabwat sa mata gobyerno. Walang talagang aasahan sa umumuno ni Bongbong. Puro dada, walang aksyon. 1,000% walang mahatulan, puro na lang investigasyon. PBBM, may ulo ng batang blooming tree. Mundo ulit. Dapat din mga halal ang mga uupo sa Supreme Court. Yun ang dapat, hinahalal yan. Putang ina, hindi ina-appoint. Sa amin, 12 appointed ni Digong. Putang ina. Anong klase? Digong court yan, Duterte court. Hindi ma-appoint. Kita mo yung pinail ni disbarment, si Sara Duterte o si umutang ko. Si Gadon, wala. Wala. Ay, naku, si Excellency. Ano ba? Na tumatanaw ng utang ng loob sa ginawa ni Digong at ano ang resulta kay Sara? Bokya. Diba? Friends, Shelby Sapeda, shout out. Relma Apolinar, shout out. Christian San, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, Sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tia Deli po, muli po ay bumabalandra, bumabati po na may ngiti sa Sir Rox at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Usapang bahana naman tayo ngayon. Ano po, Sir Rox? Masasabi ko po sa mga malulupit na ganap, Sir Rox. Sana po, huwag maging ningas kugon lang ang ating si Miao Miao. Okay. Tigre kasi. Kung kailangan makulong at bitay ng mga pinutukan po na lintik ng mga buhayang hagum, mga sangkot na government official ba, dapat masampulan si Rox. Baka maubos kasi Senado Baka sa Kongreso naman, ang matira na lang 10. Wag yung ayan na naman po tayo. Parang kami lang sa Cavite, puro forma, puro ending, butata, sakit na po sa ulo, Sir Rox. Kung kailangan lahat po ng sangkot, sila mismo ang ibaon doon sa mga dike o flood control. Dapat, baka sakali, Sir Rox, tumibay-tibay ng konti yung mga simento. Dapat pag lumalaga sa aming bagyo,
yung baha, putang na, ihulog yung mga hayop na yun eh. Ha? Ano to? Bakit tignan mo naman kung nasaan ngayon si Kupit Boy, ha? Xerox. Pero lahat po ng mga bulok na anomalya at ganap na yan, eh, iisa po ang itinuturo ng daliri at tunay na salarin Xerox, habang ang mga taong bayan po lugmok sa sobrang hirap at pang-aapi at anod po sa baha dahil sa ginawa po ng halimaw ng Satanas. Yung pong mga nagkamal po ng katakot-takot na kwarta sa lapi at pera, sila naman po ang sila naman po ang naaanod sa sobrang saya at ligaya. Totoo. Kaya di po dapat suspindi lang. Ang dapat maging kabayaran sa Xerox. Talaga. Di naman po mamamayagpag yung mga yan at magtatagumpay kung wala pong siwari-wari-wap. Totoo. Nabuhaya at mastermind Xerox. Totoo yan, pre. Kita mo nga yung isang laki na ako niya. Nag-donate naman daw kunyari kay Chis Escudero ng 30 milyon. Dami siya nakuha ang proyekto. Tangina, gano'n kasimple. Komilik! Kaya dapat po talaga, isahan po silang lahat sa mga dapat pitahin para maniwala po tayo, Xerox, seryoso talaga ang ating sikuting Yun nga, kung yung mga bubutante natin nag-iisip po sana ng tama bago sumulat sa balota sa pangalan ni Judas, di sana Xerox, wala na po tayong mga ganitong kasukasukang sumpa ganap. Ito po ngayon ang pinagdudusahan lahat ng Pilipino dahil nadamay po tayo sa mga bugok at tanga. Totoo. Kaya lahat po tayo ngayon nagpapahinog ng bukol, samantalang yung mga buhaya po ayun at mga buhay hari at reyna ang mga pinutukan po ng lintik dahil sa pagmamalabis at panggagahasa sa kaba ng bayan. Mga buwisit, mga leche, ulit yan. At wala pang kadala-dala Xerox. Ang gusto pa maging presidente ang reyna ng topak sa 2028. Di ba, Xerox? Talagang ang saya-saya. Ewan ko sa inyo, mga buwisit, mga leche, kinam, Ay, nako, Tia Deli. Kalat ni Baya, shout out. Ay, salamat kalat niya. Sagot, walang mananagot sa mga putlagis na flood control project na yan. Thank you na lang yan. Naniniwala naman ako sa iyo. Yun ang tulay na inimbestigahan dito. Bumagsak may mananagot. Saan na nasagot? Hukom Junior, shout out. Happy birthday, my friend. Be well. Thank you, Hukom Junior. Odelia Alpilor, shout out ha. Happy birthday po, Xerox. Stay healthy and safe. God bless po. Thank you. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Jane Labayna, shout out. Umuwi ka na, wala dyan. Diba? Sarap buhay. Sa may dagat, kumakain sa Hukom mo dito. Nakaka-frustrate hanggang puna at investigasyon. Walang nangyayari. Kawawang Pilipino. Totoo yan, Hukom. Romeo Calusa, shout out ha. Nakakainit ang ulo, Karox. Dapat itong mga kontraktor na politiko, dapat itong mga ito paluin sa ulo at bawiin ng pera sa kanila. Mga demonyo talaga. Totoo yan, Romeo. Paluin sa ulo. Dapat yung mga hayop na tinatali sa luneta, pinasasampal sa mga tao. Lahat ng dadaan, sampal. Romeo nito. Maniniwala ba kayo? Lahat ng sinakop ng mga Latin America, lahat kurap. Kaya pati itong bansa natin, kasama sa kurap. Mas mabuti pa, nagpasakop lang tayo sa Hapon. Oo, no? Hindi, Romeo ba? Yung Guam. Napabuti yata yung Guam, di ba? Romeo ulit. Naku, Mayor naman. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Dapat noon pa, mukhang palusot naman yan. Gusto mo, Mayor, paluin kita sa ulo. Ito, Romeo, kalusa na to.
Romeo ulit, oh. Dapat ito kontratang pinipirmahan nila, laging may note na, ikaw ba ay willing bitayin once na palpak ang ginawa nyo? Pirma, kundi paluin kita sa ulo. Putang yan sa ibang bansa, talagang pinibita yung mga putang ng mga yan eh. Romeo ulit, oh. Karox, galing din ako sa Kuwait. Nasa Ardia ako as service center at naging certified colorum taxi at nandun din ako noon gera. Oh, Mary Lebron, shout out. Good morning Sir Rox, no escaping ads. Kaya nga isa pa yung mga contractor ang kurap. Dapat dyan ma-phase out ang mga contractor dahil puro substandard. Yun nga, kaya sabi ni David, phase out mo yan, gagawa ulit ng kumpanya yung gago na yan, at same lang, iibayin yung pangalan, tuloy ang ligaya ni senador o kaya ni congressman na may hawak sa mga hayop na yan. Butang yan naman yun. Rogelio Asuncion, shout out. Karox, dapat ipakulong agad lahat ng kontraktor habang iniimbestigahan. Yun! Sa korte na lang sila magpaliwanag para sigurado bakit si Dilima ikinulong agad, wala pa naman kaso. Nakalaya naman at malinis siya. Di po ba? Totoo yan, Rogelio. Alberto Olaer, shout out. Karoke, happy belated birthday. Wish you have many birthdays to come. Enjoy your belated special day. God bless. Oh. Salamat, Alberto. Ah. Marilu Pabianak, shout out ha. Good nun po tayo sa mga kawaryos. Tila taga moro-moro lang. Ha? Good nun po tayo sa mga kawaryos. Tila talagang moro-moro lang kahinat na ng mga hearing sa Senate at sa House of Representatives. Sure yung nasa ibaba lang magiging target, pero yung mga bossing lusot. Walang kwenta diyan. Walang kwenta din yan. Ay, natapos hearing pero pagmamagaling ang ginawa. In short, showdown. Totoo, kanya-kanyang pagalingan, mga putang ina. Ayaw sa kurap. Panapanood ko yung putang mga senador. Ayaw sa kurap. Putang ina! Ayaw nyo nga-imbestigahan si Sara Duterte. Tapos ayaw sa kurap. Kaya sabi nyo, kakapal ng mukha nyo. Bong Tupa, shout out ha. Maniwala ka dyan na may makakasuhan. Pera-pera lang yan. Tama ka dyan, Bong. Ito. Florentino Lagasca, shout out ha. Kailan kaya mangyayari na ang mga infrastructure project sa Pinas ay ma-implement na walang kickback para mga politiko? Kailan kaya, Mr. Sa totoo lang? Saan ka sa Isabela noon, Brad Rock? Dito ko sa Itiague, Isabela. Adoracion Di Marana, shout out. Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, nak, shout out ha. Hanggang bukas pumuli, mission accomplished naman tayo. Oo, sana naging masaya kayo ha. Naging masaya ako. Oo. Ang ganda ng mga topic natin, di ba? Oo. Puro mga nakawan, puta. His Excellency, sumunod ka sa payo ni Baste. Magandang gabi po, mga boss. God bless. At unahin mo na sila na walang ginawa kung hindi malinis ang mga putang ina. Sila naman itong mga nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Tapos tuturuan ka pa. Ewan ko sa'yo. God bless.